Papurit parangal pasasalamat ang aking ibinabalik sa Diyos. Ang bumubuo po ng gawain ito ang Church of God in Christ Jesus. Ako po'y bumabati sa inyo ng magandang gabi, magandang tanghali, at sa mga nakikinig at mga nanonood, kayo po'y aking inaanyayahan upang makipag-isa sa aming gawain ito na aming sisimulan. Ah, Ngayon po ay aking tatawagin ang aking kapatid na Sister Merly sa kanyang opening prayer. Amang dakila, Diyos na buhay, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ng buong puso, Panginoon, sa lahat ng iyong mga biyayang pinagkakaloob nyo sa araw-araw sa aming pamumuhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyong paggagabay, sa lahat ng iyong kabutihan na pinagkakaloob mo. Ano man po ang ipagkakaloob nyo sa amin, ay buong puso namin tatanggapin. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng biyaya po sa nagkatipon na naman po kami lahat. Nawa Panginoon, marami pa po kaming matutunan sa iyong gustong iparating sa amin sa pamamagitan ni Brother Albert. Maraming maraming salamat po. Dalangin ko po ang bawat isa sa amin na nasa mabuting kalusugan, nasa mabuting kalagayan sa po ng kanilang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasala sa araw-araw. Nawa, kayo po ang aming maging sandigan. Kayo po ang magdesisyon para sa aming buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat po ang aming pinahahatid sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ah, lukuban niyo kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalan dugo at nang kami ay maging ah, at nang kami maging mabuting tao sa inyo, Panginoon, at nang kami ay makarating sa inyong magandang paraiso, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat. At nawa, Panginoon, ang mga anuman po ang ibang nararanasan ng iba, Panginoon. Hipuin niyo po sila, Panginoon, na kayo po ang maging sandata po nila, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay lagi silang tumawag sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ah, lubos-lubusan po ang aming pasasalamat. Maraming maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen.
Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like, he is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Magandang gabi po sa Pilipinas, kung saan man po kayo naroroon. Magandang araw po. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay mula sa aklat ng Marcos, chapter 13, verses 1 and the following. Sinasabi po rito, at paglabas niya sa templo ay sa, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, masdan mo pagkainam ng mga bato at pagkainam ng mga gusali. At sinabi ni Jesus sa kanya, nakikita mo baga ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo sa tapat ng templo, ay tinanong siya ng lihim ni Pedro at Santiago at ni Juan at ni Andres. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda pagka malapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito. At si Jesus ay nagpasimula magsabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong paligaw kahit kanino mang tao. Maraming paririto sa aking pangalan magsasabi ako ang Kristo at maliligaw ang marami. At kung mga karirinig kayo ng mga digma at ng mga alingaw ng mga digma, ay huwag kayong mga gulumihana. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at lilindol sa iba't ibang dako. Magkakagutom. Ang mga bagay na ito'y pasimula ng kahirapan. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili sapagkat kayo ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo hahampasin sa mga sinagoga at kayo'y magsisitindig sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin na bilang patutuo sa kanila. At sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan munang may pangaral ang Ebanghelyo. Ito pong aking ibinahagi sa inyo salita ng Diyos ay ito po ay ganito po ang nangyayari sa kasalukuyang panahon sa iba't ibang dako ng daigdig, sa hindi lamang po sa Pilipinas, hindi lamang po dito sa UK. Dito po sa UK may mga unrest din pong nangyayari. Ah, may mga kaguluhan din po na nangyayari dito na mga rally-rally laban sa mga dahil po ng mga politika, dahil sa mga namumuno. Ah, dito po ay ang sa ating pong bilang mananampalataya at tinawag sa gawain, tayo po ay napakapalad po natin sapagkat sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ay tayo po ay nakakapaghanda. Ito po kasing kung dito ay ang mm, tayo po ay nakakapaghanda at
hindi po tayo na dapat matakot sa mga nangyayaring iyon sapagkat kung kasama po natin ang Panginoong Diyos, ating Panginoong Jesucristo, ay hindi po tayo dapat mababagabag sapagkat sa salita pong ito ng Panginoon ay binigyan niyo po tayo ika nga po ay babala sa mga mangyayari sa pagdating ng pagwawakas ng daigdig. Sabi nga po rito, hindi pa po ito po mga nangyayaring ito ay hindi pa ito yung wakas ng daigdig na ito, kundi ito po ay pasimula pa lamang. At tayo po bilang mga alagad ng Diyos na nakikinig sa kanyang mga banal na salita, ay hindi po dapat tayo magkakaroon ng pangamba sa kung ano man nangyayari. Dapat po maghanda rin tayo. Ngunit wala po tayong magagawa kung tayo po ay talagang mapapasamang ika nga doon po sa mga lugar na may mangyayaring hindi maganda sapagkat yun po'y kalooban ng Diyos kung mangyayari. Hindi po, hindi po, wala pong ibang may kagustuhan nun, ngunit yun po ay kalooban ng Diyos. Nakasulat po na ang lahat po ng ito ay dapat mangyari sa ating kinalalagyan. Kaya tayo po ay magpatuloy sa pag pakikinig, pagsasabuhay ng kanyang mga banal na salita at sa ganun po pagdating ng panahon na tayo po ay dumating na yung talagang wakas ay hindi na po tayo mahuhusgahan. Sapagkat tayo po ay habang ika nga po sa banal na kasulatan, habang tayo ay nakikinig ng kanyang mga banal na salita at nagsasabuhay nito, ay tayo po ay hinuhusgahan na ng Panginoon sapagkat hindi na po tayo dadaan doon sa paghuhukom. At kung tayo po kung malalampasan po natin o matatapos po natin pero sa tingin ko po walang katapusan nitong pag-aaral na ito, mahaba po. Siguro po kung tayo mag-araw-araw ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kulang pa. Ngunit ang hinihingi lamang po sa atin ng ating Panginoon ay ang isang araw sa loob ng isang linggo. At yan nga po yung aking pinaglalabanan hanggang sa ngayon na po ay makasunod o maka, makasagot sa kanyang panawagan sa akin. Na sa ganoon naman po ay hindi masayang yung aking pakikinig ng kanyang mga banal na salita at ayaw ko rin naman din po na pagdating ng kanyang pagbabalik ay ako po ay sa kabila rin mapupunta. Sayang po yung mga araw na iginugugol. Ngunit yan po ay may mga paraan sa pag-iwas sa mga masasamang bagay, sa mga alam nating kasalanan. Hindi na po natin dapat na patulan yung mga hamon sa atin sa sanlibutan ito, yung mga pag-aanyaya sa atin na inakala natin na hindi naman kaaya-aya sa Diyos. May mga bagay po na hindi kaaya-aya sa Diyos. Although tayo ay masaya, pero iisipin din po natin na ito ba'y kaaya-aya o ito ba'y kalooban ng Diyos na tayo mapunta sa ganitong mga okasyon o anuman. Mas maganda po siguro kung tayo magyayaya sa iba ay ang ating pagyaya ay ang ibahagi ang ating mga natututunan na aral dito sa gawain ng Panginoon. Ah, Ako po, kung minsan sa labas, nakakapag-share din po ako ng Word of God. Ngunit kung minsan nakakaharap ko po yung mga ibang sekta. May kaibigan po akong Muslim. Actually, nung isang araw, nakakausap ko siya. Nagkakong kami ng Biblia at saka ng kalalangkwan. Nabanggit niya sa akin na hindi naman po para makipagdebate. Gusto niya makilala si Brother Albert kasi nababanggit ko po yung kakayanan ni Brother Albert. Pero hindi man po ibig sabihin kaya sila yung magkaharap, sabi niya sa akin, ay magkakaroon ng diskusyonan. Kasi marami din alam siya sa Biblia. Marami rin, ako po yung nasurpresa kasi
wala akong alam doon sa kanyang aklat, pero ang dami niyang alam sa Biblia. Ang daming ang dami niyang nababanggit na mga verse sa Biblia tungkol sa Panginoong Jesucristo. Simula nung isilang yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang lugar. Marami po kaya maganda rin naman po yung meron din pong nakakausap sa labas na ibang yung iba pong mga tao para mai-share din po kung nasa kanila naman po kung sila ay naniniwala o hindi. Ang mahalaga po ay mai-share natin yung salita ng Diyos na choice naman nila kung sila ay makikinig o hindi. Kaya yan po dito po sa aklat nito na aking binasa, eh sinabi nga po rin ito po ay nangyayari sa kasalukuyan. Itong itong nabasa ko dito sa aklat ng Marcos. Ito po ay nangyayari kahit saan sa Pilipinas, may mga lindol na dumaan. Ngunit sana naman po ay sila ay magising na sa sa mga sa katotohanan. Ika nga po, dapat harapin na nila yung katotohanan. Ngunit hindi naman po natin masisisi yung mga tao. May mga kanya-kanya rin po silang aral na napakinggan hanggang ngayon nga po, yung mga nakaugalian na kahit sampung relihiyon, kung ano po yung kanilang nakaugalian, ay yun po yung kanilang ini-apply sa kanilang buhay pananampalataya na hindi naman po natin sila pwedeng ihusgahan sapagkat yun po yung kanilang nakakisnan. Tayo po bilang siguro tayo po pwedeng humusga sa ating mga tayo naman iilan din dito. Siguro yung ating mga kasamahan rito, ating mga kapatirang naririto sa gawain ito, pwede tayong kung meron man silang mali na nagagawa, kung sa pananampalataya man o ano, kahit ako man po, kung kayo may napapansin sa akin, pwede niyo po akong punahin, pwede niyo po akong husgahan o pwede ninyo akong direktahin sapagkat tayo po ay pare-parehong nakikinig ng salita ng Diyos. Iisa pong aral ang ating napapakinggan, iisa po ang pinanggagalingan na aral na ating napapakinggan. Ah, Kaya tayo po ay sana naman po ang bawat isa sa atin ay kung ano man po ang nangyayari, lalo na po yung mga nasa Pilipinas, tayo po yung manatili, manalangin po tayo ng taimtim at idirekta lamang po sa Panginoong Hesus ang ating pananalangin. At yun naman po ang turo sa atin na tayo ay mangusap sa Diyos ng, ng direkta sa Kanya. Ah, At tayo po ay kahit ano po yung mangyari, ay siya na po ang bahala sa atin. Wala naman po tayong magagawa kung itong daigdig na ito ay kanyang kuhanin sapagkat ito pong daigdig na pong planetang ito ay sa kanya. Siya po ang lumikha nito. Tayo po ay nakikitira lang dito. Ngunit kung tayo po ay darating yung panahon na iti kukunin sa atin, ay at least handa po tayo. Alam po natin kung saan tayo pupunta. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid sa pagdalo, pakikinig ng salita ng Diyos, at ating pong isabuhay lahat ng ating napapakinggan. At nawa naman po ay sa ating sa ating pananatili ay malaki po yung ating ika nga po ay natututunan sa hindi po magsasawalang ika nga po ay mababaliwala yung ating pakikinig pagdating ng panahon. Hindi man po natin matapos yung ating, siyempre tayo po dito sa daigdig, meron po tayong ika nga po ay yung edad po natin, may mga edad na hanggang doon na lang, ngunit tayo po ay napakapalad sapagkat sa natitira nating kaunting panahon dito sa daigdig nito ay tayo po ay nakakapakinig ng magagandang salita ng Diyos na ia-apply natin sa ating buhay at alam natin yung mangyayari pagdating ng wakas. At yan lamang po mga kapatid ang aking maibabagi sa inyo at magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng ating pong may kapal. Amen.
Um, Maraming salamat, Brother Randy. At ngayon naman po ay ating tatawagin ang ating mahal na kapatid na si Brother Albert. At nawa ang kanyang mga magandang mensahe na galing sa ating Panginoon ay tayo po magkaroon ng magandang ah, kabuluhan sa takbo ng ating buhay. At nawa ito'y ating sa puso at ating tanggapin ang mga katotohanan. In Jesus' name, Amen. Magandang araw po sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. Actually, yung propesiya o yung mga sinabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa binasa ni Randy ay talagang nagaganap na sa ating kapanahunan ngayon. At nabanggit din yan na bago tayo dumako sa kanyang binasa, yung may kaibigan siya na isang Muslim. Ako rin po, mga minamahal na kapatid, meron din akong Muslim na lagi nakakausap. At sabi nga niya, wala raw binabanggit sa Biblia natin kung parang sila ay pamilyar di sa Bible. Yun tungkol sa ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Ang aking sinabi sa kanya ay hindi naman kami nagkakaroon ng diskusyon niya kasi umaayon din siya sa sinasabi ko kasi ipinababasa ko sa kanya. Pagka ako may binanggit, pinababasa ko sa kanya sa Biblia. Sabi ko sa kanya, yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa Biblia ay kuminsan kaya tayo mga Kristiyano ay tawag dito binabatikos lalo na ng ibang pananampalataya at yan na nga yung Muslim ay dahil sa hindi raw nakalagay sa Biblia na Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Pero sabi ko roon sa Muslim na kausap ko, sabi ko yun ay kakulangan ng kaalaman sa Biblia. Kasi ako, napakaraming mga sinabi ang ating Panginoon Jesucristo na nag-i-exist na siya bago pa nilikha ang sanlibutan at yun ay ipinabasa ko roon sa Muslim. Marami ka akong mga talata sa Biblia na nagpapatunay na siya hindi tao kundi siya ay Diyos, sabi ko sa kanya. Pero dahil ka ako sa kakulangan, sa kaalaman sa salita ng Diyos o sa Bible, ay pinaparatangan nila na ang Panginoon Jesucristo ay tao lang. Kasi meron din namang mga sinasabi nilang sila'y mananampalataya na kanilang sinasabi na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao lang. Ang ilang po riyan ay yung mga iglesia ni Kristo, sa kanila po ang ating Panginoon Jesucristo ay tao lang. Sa mga Jehovah's Witness ay tao lang ang ating Panginoon Jesucristo. Sa mga Seventh-day Adventist, tao rin lang ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi nila tinatanggap na Diyos o Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, sa Biblia po, dahil tayo ay naniniwala at sumasampalataya na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, akin lang babasahin sa inyo yung ilang mga talata na nagpapatunay na Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Pero bago ko bigyan ng kaunting paliwanag tungkol dyan, paliwanag tungkol ng Biblia tungkol dyan,
kasi wala naman akong authority o capacity na ipaliwanag ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, kundi ang Diyos din ang dapat na magsabi niyan. Ay iba po ang Diyos ng Muslim kaysa Diyos ng Kristiyano. Ang Diyos po kasi ng Kristiyano ayon sa Quran, sa aklat ng Suha. Kasi meron din sila mga libro-libro, mga different books in Quran. But in the book of Suha, I cannot remember anymore the chapter and the verse in Quran. The God of Muslim is not beget not, hindi nanganganak ang Diyos ng Muslim. Samantalang ang Diyos ng Kristiyano nanganak, at ang ipinanganak nga ay ang ating Panginoon Jesucristo. So magkaiba ang Diyos nila kaysa atin. Ang Diyos nila hindi nanganganak. Ang Diyos naman ng Kristiyano nanganganak at ipinanganak nga ang ating Panginoon Jesucristo. Yan nga po ang pagkakaiba ng ating Diyos kaysa Diyos ng Muslim. So hindi ko naman binabatikos ang pananampalatayang Muslim, kundi yun po nakasulat sa Quran, hindi nanganganak ang kanilang Diyos. Samantalang ating Diyos ay nanganganak at ipinanganak nga ang ating Panginoon Jesucristo. Babasahin ko sa inyo sa Biblia na ang Diyos nanganak. Ay kailan ba nanganak ang Diyos Ama? Ang akin pong tinutukoy na nanganak dito ay yung Diyos Ama. Iba po naman yung panganganak ni Mama Mary. Huli na po yun. Pero before the existence of everything, bago nag-exist ang lahat ng bagay sa mundo, ay ipinanganak na ang ating Panginoon Jesucristo. Ito po sinasabi sa aklat ng Awit, chapter 2, verse 7. Ayan. Awit chapter 2 verse 7. Ayan. Ang nakasulat po rito, I will tell, yun, Psalm chapter 2 verse 7, I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. Kung sa wikang Tagalog po yun, babasahin ko. Aklat po ng Salmo. Aklat po ng Psalm. Awit. Ayan. Awit chapter 2 verse 7. Ayan. Sabi rito, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. So, ang anak po rito yung ama. Pero alam po natin yung ama, walang physical body ang ama. Ang ama po ay spirit. Espiritu po yung ama. Para patunayan ko po sa inyo yung espiritu ng ama, binanggit po yan sa aklat ng Hebrew. Ayan, Hebrew chapter 12. Hebrew. Verse 9. Ayan, sabi po ni Saint Paul dito, para patunayan ko na ang nanganak sa ating Panginoon Jesucristo ay ang Ama, Espiritu po yung Ama. Pero kailan ipinanganak? Pero babasahin ko po sa inyo, talaga ipinanganak. Ang Ama po ay Espiritu. Ang sabi po ay ganito, beside this, we have an earthly fathers who discipline us, and we respect them. Shall we not much more be subject to the Father of Spirit and live? Ang tawag po ng Biblia sa ating Ama sa Langit ay Father of Spirit. So, long time ago, before the existence of everything, ipinanganak po ng Ama ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Where? Sa
sa isang lugar ipinanganak ng Ama. Ngayon, kung tatanungin po natin ang ating Panginoon Jesucristo, ay binanggit po niya yung kanyang existence na yan, yung pagkapanganak niya, pagkapanganak ng Ama sa kanya. Binanggit po niya ng ating Panginoon Jesucristo yun eh. Kailan ba naganap yung pagkapanganak ng ating Panginoon Jesucristo sa spiritual form? Espiritu po kasi si Kristo nung panahon yon. Hindi pa, wala pa siyang laman. Kasi yung laman ni Kristo, galing po kay Mama Mary yon. Ay hindi pa po nag-i-exist si Mama Mary nung kapanahon yon. Kailan siya ay pinanganak? Ito po sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat ng Juan, chapter 7, 17, verse 5. Ito po sabi ng ating Panginoon Jesucristo. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. So yung palang pagkapanganak ng Ama sa ating Panginoon Jesucristo ay bago pa nilikha yung mundo. Ay ang tao po kasi galing sa alabok. Ay wala pang ang alabok eh. Wala pang earth. Wala pang mundo. Ay paano naman ipapanganak ang ating Panginoon Jesucristo sa laman ng panahon iyon? Siya po ay ipinanganak ng Ama. Ang Ama po ay Espiritu. Ang ipinanganak niya, Espiritu rin. At ang ating Panginoon Jesucristo in spirit form. Wala pang laman ang ating Panginoon Jesucristo. Kapwa silang mag-ama ay Espiritu. So kung itataas pa rin po natin sa 24, ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo ay ganito bilang pagpapatunay na siya ay ipinanganak na bago pa nilikha ang sanlibutan. Ito po sabi, Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me before the foundation of the world. Ay bago pa nilikha niya yung pundasyon ng mundo, nag-i-exist na ang ating Panginoon Jesucristo. Yan po yung sa spirit form ng ating Panginoon Jesucristo. Ayan. Ngayon, kahit sa bagong tipan o sa lumang tipan, may binabanggit din dyan eh. Yun sa aklat po ng Proverbs chapter 30, verse 4. Ang sabi po rito sa Proverbs chapter 30, verse 4, pinatutunayan po nitong aklat po ng kawikaan na talagang mag-ama sila. Mag-ama na sila bago pa nalikha ang mundo. Ang sabi po ay ganito. Sa aklat po ng Proverbs chapter 30 verse 4. Who has ascended to heaven and come down? Who has gathered the wind in his fist? Who has wrapped up the waters in a garment? Who has established all the end of the earth? What is his name? And what is his son's name? Surely you know. So they talagang pinatutunayan dito sa Old Testament. Mag-ama sila. Dalawa sila eh. Ayan. Mag-ama sila. Pinatutunayan ng Biblia na talagang merong anak na nag-i-exist ang Diyos bago pa niya nilikha ang sanlibutan. Kaya tama naman ang nakalagay dito sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 na ang sinasabi ay ganito. Then God said, let us make man in our image. Kung sa Tagalog, sabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ay bakit po sinabing let us make man kung nag-iisa lang ang Diyos? Ito po'y nagpapatunay na mayroong co-creator ang Diyos.
Nakagaya rin yan na manlilikha. At yun nga po yung kanyang anak. Patunay ng Biblia po yan na nag-exist na ang ating Panginoon Jesucristo bago nilikha ang sanlibutan. Katunayan talaga, maraming talata sa Biblia na talagang ang saksi sa paglikha ng lahat ng bagay ay ang ating Panginoon Jesucristo noong siya'y Espiritu pa. Kung babasahin po natin sa aklat po ng Proverb ulit, chapter 8. Chapter 8, verse 12. Ito po muna ang babasahin ko. Ang sabi po rito, ay wisdom. Ang nagsasalita po rito, yung wisdom. Ayan. I, wisdom, dwell with prudence, and I find knowledge and discretion. Yung pong nagsasalita rito, yung wisdom. Dito sa aklat po ito, lumang tipan po ito, aklat ng Proverbs, chapter 8, verse 12. Ang sabi niya, I, wisdom, dwell with prudence, and I find knowledge and discretion. So, sino po ba itong wisdom na ito na nagsasalitang ito sa aklat ng Kawikaan? Sino ba yung wisdom na binabanggit dito? Alam po ninyo, walang maaring magpaliwanag kung sino ang wisdom na ito na binabanggit sa talatang ito ng Proverbs chapter 8 verse 12, kundi yung Biblia rin. Sa Biblia rin natin hahanapin kung sino itong wisdom na ito na babanggitin ko mamaya, babasahin ko yung mga kasunod na talata, na kasama ng Diyos bago nilikha yung lahat ng bagay na nag-i-exist. Sino ba yung wisdom na ito? Ito po palang wisdom na ito ay ito po, itong binabanggit na ito. Babasahin ko sa inyo sa aklat ng 1 Corinthians kung sino itong wisdom na ito. Chapter 1 verse lagay natin 25. At 24. Ang nagsasalita po rito si Saint Paul sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Ipinakikilala niya kung sino itong wisdom. Kaya nga po yung Biblia nagpapaliwanag sa kanyang sarili para maintindihan natin kung sino yung binabanggit sa aklat ng Kawikaan na wisdom. Ang wisdom po pala ay ito pala yung binanggit ni Saint Paul in his letter to 1 Corinthians chapter 1 verse 24. But to those whom God has called, both Jews and Greek, Christ the power of God and the wisdom of God. So yung palang binabanggit doon sa aklat ng Proverbs, my dear brothers and sisters, na wisdom na nag-i-exist na before the creation of the world ay no other than our Lord Jesus Christ. Kaya sabi rito ni St. Paul, as I repeat, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. So yung palang ating Panginoon Jesucristo ang binabanggit ditong wisdom. Ano po, my dear brothers and sisters? Ituloy natin kung ano yung ginawa ng wisdom na ito. Ituloy natin kung ano ang kanyang nasaksihan nung siya'y espiritu pa, itong wisdom na ito. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Itaas po natin dito sa aklat ng itataas lang natin dito sa aklat ng Proverbs chapter 23 and the following. Babasahin ko po. Ang sabi rito, ages ago, I was set up at the first before the beginning of the earth. Ito po yung wisdom. Where there were no death, I was brought forth. Where there were no spring abounding with water, before the mountains has been shaped, before the hills I was brought forth. Before he had made the earth with its field, or the first of the dust of the world,
yung po kasing tao nilikha mula sa alabo. Dito po, hindi pa bago nilikha ang tawag dito, yung alikabok o yung lupa, na ando na ang wisdom. At yung wisdom na yon, ayon kay St. Paul, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. When He established the heaven, I was there. When He drew a circle on the face of the deep, when He made firm the skies above, when He established the fountains of the deep, when He assigned to the sea its limits so that the waters might not transgress His command, when He marked out the foundation of the earth, then I was beside Him like a master workman, and I was daily His delight, rejoicing before Him always, rejoicing in His inhabited world, and delighting in the children of man. So my dear brothers and sisters, yung wisdom na ito nag-i-exist na. At yung wisdom na ito, ayon kay St. Paul, ay si Kristo. At ipinakikilala niya rito sa mga binasa ko from verse 23 kung paano nilikha ng Diyos, naando na siya bago nilikha yung iba't ibang bagay na ini-enumerate niya rito sa aking binasa. Naando na ang ating Panginoon Jesucristo. So, kailangan ng malalim na pag-aaral sa Biblia para mapatunayan na si Kristo ay talagang Diyos. My dear brothers and sisters, wala pa naman taong nag-i-exist nung kapanahonang iyon. Pero ang ating Panginoon Jesucristo, ayon dito, ay nag-i-exist na. So, babasa ako sa New Testament ng mga pruweba na sinasabi ni St. Paul na talagang nag-i-exist na ang ating Panginoon Jesucristo. At kung ano ang kanyang katayuan. Dito po sa aklat ng Pilipos, chapter 2. Yan. Ito po, simula po sa verse 4, babasahin ko. Ang sabi po rito ni St. Paul in his letter to the Philippians, chapter 2, verse 4 and the following, let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, kahit po naman sa mga matatandang salin ng Biblia, tama pong pagkakasabi, who though he was in the form of God. Ayan, ay malinaw na sinasabing si Kristo ay nasa forma ng Diyos. Did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So malinaw na sinasabi rito na sa verse 5 na si Kristo ay, o sa verse 6, ay in the form of God. Nagkatawang tao. Paano naman nagkaroon ng katawang tao ang ating Panginoon Jesucristo? Alam naman natin ang istorya ng Pasko kung paano ipinanganak si Kristo. Oh. Pero ano ba ang nakalagay sa kautusan? Kaya siya nagkaroon ng katawan. Ito po, sa aklat po ng Hebrew, chapter 10, verse 5, ito po sinasabi. Chapter 10, verse 5. Ayan. Ang sabi po rito ay ganito. Consequently, when Christ came into the world, He said, bakit sinasabi po rito nang bumaba rito sa lupa si Kristo? Kasi originally, hindi naman si Kristo tigalupa eh.
Kagaya po na nasabi ko sa inyo, before the world existed, ay ipinanganak na po ang ating Panginoon Jesucristo in spirit form. Kasi ang kanyang ama, espiritu, natural, ang itapanganak, espiritu rin. Ngayon, nung siya'y sinusugo na ng ama, dahil hindi nga siya tiga rito, sabi, consequently, when Christ came into the world, he said, came into the world, ibig sabihin, hindi siya tiga rito. Siya ay pumunta lang dito sa lupa. Ang sabi rito, sacrifices and offering you have not desired, but a body have you prepared for me. So naghanda ang Diyos, naghanda po ang Ama ng isang katawan na kung saan yung espiritu na ipinanganak ng Ama long time ago ay doon maninirahan sa body na yon, sa katawan na yon. At yung pong katawang yon, inihanda ng Ama. Kaya ito po ang hula Hebrew chapter 10 verse 5. Consequently, when Christ came into the world, nasabi ko sa inyo, nang siya'y pumarito sa lupa, ibig sabihin, hindi siya talagang tiga rito. Pumarito lang sa lupa. Sacrifices and offering you have not desired, but a body you have prepared for me. Merong katawan na inihanda ang Ama kay Kristo. At saan nagmula yung katawan na yun? Saan nagmula? Ang katawan pong yun, yun ang ipinanganak, ipinaglihi at ipinanganak ng ating inang Birheng Maria. O eto, babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Mateo chapter 1 verse 18. Ito po. Now, the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So, nung pumasok sa sanlibutan, ang ating Panginoon Jesucristo, Espiritu siya, ay kailangan niya ang katawan. Kaya naghanda ang Ama ng katawang titirahan ng Espiritong ipinanganak niya long time ago. At eto nga, naglihi si Mama Mary ng ipinagbuntis ni Mama Mary yung katawan na titirahan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay ano ang sabi ni Apostle Paul dito sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 9? Sabi po ay ganito. Tungkol kay Jesus, ang binabanggit ni Apostle Paul. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. Ayan, kung sa wikang Tagalog, ay maganda po yun. Sa aklat po ng Bagong Tipan, aklat ng Colossus, chapter 2, verse 9, ang sabi po ay ganito. Nung maipanganak na ni Mama Mary, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, natitirahan ng Espiritu ng Diyos Anak, na ipinanganak bago pa nilikha sa libutan. Ipinaghanda siya ng isang katawan, yun nga ipinaglihi ni Mama Mary. At sabi ni Saint Paul dito sa kanyang sulat sa mga tiga-Kolosas, bilang pagpapatunay na tumatahan nga sa katawan ni Kristo ang pagka-Diyos, eto sabi niya, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos
sa kahayagan ayon sa laman. So kailangan pala yung malalim na pag-aaral upang maintindihan at maunawaan natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi siya tao, kundi siya'y Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Juan. Sa aklat po ng Juan 1:18, ito po sinasabi, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang linaw na sinasabi rito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Pinatutunayan ng bersikulong ito na wala kahit kailan na nakakita sa Ama. Pero nakita siya ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, hindi tao si Kristo. Hindi siya tao nung panahon yon. Kailan siya nagkaroon ng katawan tao? Nung ipinanganak siya ni Mama Mary, na pinatutunayan ng mga apostol na sa katawang iyon na ipinanganak ni Mama Mary, nananahan ang pagka-Diyos in bodily form. So, tayong mga Kristiyano at naririto tayo sa ating pananampalatayang ito, ay naniniwala tayong ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Ipinanganak siya ng Ama at sinugo siya rito sa lupa, kaya siya binigyan ng isang katawang tao. Katawang tao. Bakit katawang tao? Kasi ililigtas niya tao kahit naman sa Biblia, ang Espiritu ay nanganganak ng kapwa Espiritu. At yun, ipinanganak siya ng Ama. Basahin natin dito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Ito po sinasabi. Hindi. 1 po pala. Kamali ako. John chapter 3 verse 6. Ito po sinasabi. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Yung ipinanganak ni Mama Mary, laman, ay talagang laman yun. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Yung long time ago, before the creation of everything, ipinanganak ng Espiritong Ama, yung kanyang anak na Espiritu, at yun ang ating Panginoon Jesucristo, na nung siya'y suguin, ipinaghanda siya, ayon sa Hebrew chapter 10 verse 5, ipinaghanda siya ng katawan na kanyang titirahan. At ipinanganak nga ni Mama Mary ang laman, yung katawang laman ng ating Panginoon Jesucristo, na pinatutunayan ng mga apostol na doon nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos. So, ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, sapagkat bago nilikha sa libutan, katulong na siya. Kaya sinabi niya rito sa aklat ng John chapter 17 verse 5, uulitin ko sa wikang Tagalog, at sabi po ay ganito, at ngayon Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So may kaluwalhatian na ang ating Panginoon Jesucristo bago pa nilikha sa libutan. Paano magiging tao yan? Ayan. At sa 24, inulit pa iyan ng ating Panginoon Jesucristo habang siya nanalangin. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Ay paano naging tao yon? Tao, yung katawang lupa na ipinanganak ni Mama Mary. Pero yung nasa sa loob ng katawang yon ay Espiritu na ipinanganak ng Ama bago pa nilikha ang sanlibutan. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay nananampalatayang ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos
At siya rin naman ay tao na nilikha na pinagkalooban ng Ama ng katawang titirahan ng Espiritu ng kanyang pagka-Diyos. So yan po yung paliwanag ng Biblia na gustong ibukas ang ating mga isipan tungkol dyan. So my dear brothers and sisters, yan yung mga ilang talata sa Biblia, napakarami pa na mga talata. At bilang pagpapatunay na talagang ang ating Panginoon Jesucristo ay galing sa Ama, ay siya nga ang messenger eh. Siya nga ang messenger ng Ama eh. Hindi siya maaaring magsalita ng ganang sa kanyang sarili. Ito po sabi niya sa aklat ng Juan chapter 6 verse 38. Siya messenger eh. Ayan na. Verse 38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ito'y pagpapatunay na hindi talaga tao ang ating Panginoon Jesucristo noong unang panahon. Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Saan galing ang ating Panginoon Jesucristo? Sa langit. Bumaba siya, hindi upang gawin ang kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa kanya. So, malinaw na sinasabi rito na talagang ang Panginoon Jesucristo ay galing sa langit. Dito sa aklat ng Juan, chapter 13, verse 3. At sinabi ni Jesus, sapagkat talastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Saan galing ang ating Panginoon Jesucristo? Sa Diyos. At saan siya babalik? Sa Diyos din siya babalik. So my dear brothers and sisters, ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, ipinanganak ng ating Diyos Ama. So my dear brothers and sisters, balik tayo rin sa binasa ni Brother Randy, Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Ayan. Ito po kasing naganap na itong sa unang bahagi, 1 to 3, ay ito'y kanyang sinasalita na magaganap sa bansang Israel kasi nagkaroon po ng giyera sa Israel na kung saan ay giniba ng mga Romano yung templo ng Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesucristo at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas sa mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ayan. Hanggang verse 2 pala yun. Ayan. Ito. Ngayon, dito po sa aklat ng Lucas. Aklat ng Lucas, chapter 19, verse 44. Ayan, 19 verse, siguro 43 natin simulan. Ayan, ang sinasabi. Ayan. Basahin ko sa inyo sa aklat ng Lucas chapter 19 verse 43 and the following. Sapagkat darating sa inyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. So ito po yung binabanggit niya sa aklat ng Mateo chapter 24 na walang bato na maiiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Ayan.
Matthew chapter 24. Ayan. Yun po ay naganap ang pagkawasak ng Jerusalem sa kamay ng mga Romano. Yan po ay kanyang propesiya na naganap. Naganap na po yun sa Israel na winasak po ng mga Roman soldier kahit ang templo ng Panginoon. At dito po sa aklat na sa verse 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na nangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So, sinasabi rito, marami ang magsisiparito sa aking pangalan. So, ito po ay binabanggit niya yung mga false prophet. Ay lahat po naman ng mga uri ng sekta ng pananampalataya ay laging ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Marami. Kaya sabi niya rito, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Meron nga nagpapakilalang siya pa yung Kristo. Si Kristo raw ay nasa kanya na. Meron mga nagsasabing ganyan. Pero malalaman po natin kung sino itong maraming ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Malalaman natin kung siya'y bulaan o totoong propeta ng Diyos sa pamamagitan ng mahusay na panukat. At ang panukat ng isang matalinong Kristiyano ay kung ano ang nakasulat sa Biblia. So my dear brothers and sisters, dapat tayo magpakatalino. Kapag kang isang mangangaral ang kanyang sinasabi ay bunga ng kanyang sariling isipan at hindi nakasulat sa banal na kasulatan o lumalabag sa mga aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo, ay dapat po tayo mag-ingat doon. Ang dapat nating panghawakan ay kung ano nakasulat sa banal na kasulatan, sapagkat ito makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. So my dear brothers and sisters, hindi ko sinasabing ako ang totoo at ang iba ang false. Hindi. Kundi ang magiging batayan ng isang matalinong Kristiyano ay kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Kung ang sinasabi ko, my dear brothers and sisters, ay ang aking sariling kaalaman lamang at kaisipan, mag-ingat din kayo sa akin. Pero kung ang aking binabasa sa inyo ay ang mga salita ng ating Panginoon Jesucristo, yung salita ang inyong paniwalaan at panindigan kahit hindi ninyo ako paniwalaan. Ang paniwalaan ninyo ay kung ano yung mga salitang aking binabasa, sapagkat yun ang makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. Basahin ko po sa inyo sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15. Ito po sabi ni St. Paul. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan sa pamamagitan. Kung kayo po'y mananatili sa ebanghelyo ng Panginoon, at kayo'y pinagkalooban ng banal na Espiritu ng pagkaunawa sa kanyang salita, manatili kayo roon sa aral ng ebanghelyo. Kaya ang sabi rito, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Ayan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga. Kailangan po kasi ang pagtityaga. Hindi yung pagkarinig, tapos na. Lagi natin binabasa yung Psalm. Mag-ingat kayo na humiwalay, my dear brothers and sisters.
Kayo'y parang mga punong kahoy, malalanta kayo pag malayo kayo sa ilog, pag malayo kayo sa tubig. Lagi natin binabasa yung Psalm chapter 1 to 6. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyaganin yung iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Meron kasing pananampalatayang wala namang kabuluhan. Salita ng tao ang pinaniniwalaan, hindi ang salita ng Diyos. Magkakaroon ng kabuluhan ang ating pananampalataya sa Diyos kung ang kanyang mga salita ang ating sinasampalatayanan. My dear brothers and sisters. Ulitin ko sa inyo, my dear brothers and sisters, sa lumang tipan yung awit para sa gustong humiwalay sa gawain. Ito po ang aking masasabi. Lagi nating binabasa ito. Ito po'y salita ng Diyos. Ang sabi po ay ganito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Kabi-kabila maraming payo tayong narinig. Mga payo ng kung sino-sino. Ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupuman sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ano raw magaganap? At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Anong paraan para makamit mo na ikaw ay parang isang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig? Ang mga nire-required ng Panginoon ito, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Sa ganung paraan, my dear brothers and sisters, magiging katulad ka ng isang punong kahoy na natanim sa siping ng agos ng tubig. Ang salita po ng Diyos ay agos ng tubig na magbibigay sa atin ng kalakasan sa pagharap sa iba't ibang uri ng pagsubok sa ating buhay. Humiwalay ka rito at nakakaawa ang kasasapitan ng iyong buhay. Ang dalangin ko sa Panginoon, huwag nawang mawalay ang isa man sa atin sa kanyang mga banal na salita, dito kayo sumampalataya. Huwag sa akin, sapagkat ako'y taong lumilipas lamang. Pero kapag sinampalatayanan ninyo ang salita ng Diyos, nasa tamang landas kayo, my dear brothers and sisters. Pag itong inyong sinampalatayan, mas matatag pa po ang salita ng Diyos kaysa langit at lupa. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita, ni tuldok ni kudlit ay hindi magkakabula. Ito'y garantiya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon ay saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Lalayo ka sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay? At pagkatapos ay kapahamakan ang aabuti ng bawat isa sa atin? O mananatili ka sa kanyang banal na salita na tulad ng isang punong kahoy na natanim sa batis ng tubig, na dumating man ang tagtuyo ay mananatiling sariwa ang dahon at sa lahat ng bagay na iyong nanaisin ay giginhawa. So my dear brothers and sisters, huwag tayong lumayo sa batis ng tubig na salita ng Diyos. Now, my dear brothers and sisters, tayo po ay balik uliro sa 24. Ano ba sinasabi pa rito? Ayan.
Ayan, sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan. Banggit ko na po yun. Ako ang Kristo at ililigaw marami. Meron nga pong ganyan. Nagkiklaim na siya si Kristo. Ayan. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Nagaganap po ito talaga. Bilang pagpapatunay na tayo'y nasa huling bahagi na. Malapit-lapit na tayo sa wakas. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan itong mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Kaya pala yung mga gera na mayroong mga banta ng mga nuclear war ay parang hindi totoo. Kasi sinasabi rito, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. So ang mundo pa lang ito'y hindi wawakasan ng mga nuclear war, kundi merong itinakda ang Diyos ng tunay na kawakasan. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ito po'y nagaganap. Katunayan, ayon sa statistic, merong mga 300 tremors na natatala sa buong mundo. Yung pagyanig na nagaganap bawat araw. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ay totoo naman ito, my dear brothers and sisters. Pagkatapos ng mga lindol, ng mga bagyo, anong kasunod? Pagkagutom. Bakit? Nasalanta ang kabuhayan ng bawat tao. At dahil dito, ang kagutom naman ang siyang papalit na kalaban ng tao. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pagkatapos ng mga lindol, ng mga bagyo, ng mga baha, ay kahirapan naman ang ating kakaharapin. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Sino po ito? Ito yung mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos. At kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ng isa't isa at magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Napakaraming false prophet na lilitaw. Pero kagaya na nasabi ko sa inyo, manatili kayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Doon kayo sumampalataya. Hindi sa akin, kundi sa mga salita ng Diyos na aking binabasa sa inyo at magbasa rin kayo ng Biblia. Diyan kayo manatili. Panghawakan ninyo ang bawat kataga na sinasabi ng Diyos sapagkat mas matatag pa yan kaysa lupa na ating tinatapakan. Tandaan ninyo, my dear brothers and sisters, ang ating kalakasan, ang ating sandigan, at ang ating pag-asa ay ang mga aral na ito ng salita ng Diyos na kung ating isasabuhay araw-araw ay mayroong malaking liwanag at katiyakan ang ating kinabukasan. Nawa, my dear brothers and sisters, na kapag bukas ng kahit nakapiraso ang mga salitang ito ng Diyos sa pintuan ng inyong puso, pakaingatan ninyo ito sa bawat sandali ng inyong buhay at magkaroon kayo ng maaliwalas na kinabukasan. In Jesus' name, Amen.
Coming on the clouds with fire, the whole world shakes, the whole world shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place. It's selfless faith, it's selfless faith. I see a new revival, stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal the heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Strong love like you, the love me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom starts. As I walk from earth to you, eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito na kami po ay muling nagkasama-sama, Lord, upang kayo po ay aming pasambahan at papurihan.
Lord, maraming salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin sa isang buong linggo, Lord, ng aming buhay. Lord, kayo po lagi ang manguna sa buhay namin, sa lahat ng mga plano namin, Lord. Kayo po lagi ang manguna sa amin. Lord, pakaingatan niyo po kami, sampu ng aming mga pamilya, Lord, saan man pong dako ng Pilipinas. Lord, gayon din po, Lord, idinudulog po namin sa inyo, Lord, ang aming bansang Pilipinas, Lord, sa lahat po ng mga sakunang uh, dumadaan at nararanasan ng aming bansang Pilipinas. Lord, pakaingatan niyo po ang lahat ng mga tao roon, Lord, lalong-lalo na po ang lahat ng mga dumadanas ng sakuna ngayon, Lord. Hindi po, we believe, Lord, na hindi po maiksi ang inyong mga kamay upang hindi niyo po sila maabot, Lord. Yakapin niyo po sila, Lord, ng inyong pagmamahal, Lord. Gabayan, patnubayan, Lord. Kayo po ang laging manguna sa buhay nilang lahat, Lord. Lord, gayon din po, Lord, sa aming sa pamilya, Lord, ng bawat isa, sa aming kapatiran, Lord. Ingatan niyo po ang bawat pamilya namin, Lord. Ingatan, gabayan, at yakapin ng pagmamahal, Lord. Lord, maraming salamat po sa lahat ng inyong ginamit ngayong araw na ito upang maging victorious po ang aming service, Lord. Mula sa MC, Lord, opening prayer, hanggang sa closing prayer, Lord. Maraming salamat po sa buhay nila. Gayon din po, Lord, salamat po sa buhay ni Brother Albert na siyang laging naghahatid, Lord, ng, ng inyong banal na salita, Lord, upang mas lalo po namin itong maunawaan. Lord, naway bigyan niyo pa po siya ng more knowledge and wisdom, Lord, upang mas marami pa po siyang maibahaging mga banal na salita sa amin, Lord. Lord, naway ang lahat po ng aming mga napakinggan ngayong araw na ito ay magrema sa aming puso at isipan, Lord. At kayo po, Lord, nawa ang manguna sa buhay namin. Lord, ito po ang aming sinasamot dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa inyong lahat, mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat at nawa sa darating na linggo, naririto po tayong lahat upang muling makipag-isa sa ating gawain. Sa inyong lahat, magandang araw at mga oras na darating sa ating pakikipag-isa sa ating Diyos na buhay. Amen.